Sa alinmang sekta ng cultivation, ang paghingi ng matataas na pamamaraan sa cultivation o lihim na pamamaraan tulad ng ginagawa ni Leng Luo ay isang ipinagbabawal na usapin. Lalo na't ito ang nine leaf na pinananabikan ng lahat. Si Leng ay walang anumang paghahangad sa kanyang puso. Kung hindi maginhawa para sa Panginoon ng Pavilion, hindi na ito muling babanggitan ni Leng. Ano ang masama roon? Ang pagputol sa Golden Lotus ay simula pa lamang. Naniniwala ako na hindi magtatagal at magkakaroon ako ng mas perpektong pamamaraan. Kung gayon ang alagad ay direktang puputulan ng Golden Lotus. Ang paghihintay hanggang sa 8 leaf bago ito putulin ay magiging isang malaking pagkawala. Hindi naman kailangan. Anumang cultivator na makatutuntong sa 8 leaf ay nagtataglay ng kontrol sa cultivation, mga pamamaraan, karanasan, at mga kaalaman na higit sa iba. Ang kanilang bilis ng pagbubukas ng mga dahon ay mas mabilis lamang, hindi mas mabagal. Ito ay pag-iipon lamang ng karanasan, marahil pagkatapos magbukas muli ng mga dahon, ang mga dating dalubhasang iyon ay magkakaroon ng iba pang mga bentaha. Natuto si Leng Luo, nagsusumamo ang alagad sa patnubay ng Pavilion Master. Ding, tinuruan si Ming Xian, nakakuha ng 500 merit points. Ang pagtuturo sa mga matatandang kasapi ng pavilion ay upang maglatag din ng pundasyon para sa hinaharap. Ngayong ang panahon ng pagputol sa Lotus ay nagbukas na, ang mundo ng cultivation ay tiyak na dadagsain ng mga pagbabago. Mayroon ding maraming dayuhang tribo na nag-aabang sa paligid, ang Evil Sky Pavilion ay kailangang magkaroon ng sapat na lakas. Sa katunayan, may ikatlong pamamaraan, na siyang karaniwang landas upang umabant sa Nine Leaf. Ngunit ang landas na ito ay kumakain ng masyadong maraming haba ng buhay at isa pa ring hindi kilalang bagay. Hindi ito angkop para sa iba sa Evil Sky Pavilion, kaya hindi na kailangang ipaliwanag ito sa kanila. Kung walang ibang usapin, maaari ka nang umalis. Nagpapaalam na si Leng. Nagpapaalam na ang alagad. Ipagpatuloy ang pag-unawa sa banal na kasulatan. Kahit walang pick trial card, maaari lamang siyang magtiwala ng higit sa banal na kasulatan. Natitirang merit points, 2,300. Ano ang gagawin sa pag-iipon nito? Magbunot ng mga premyo. Ding, gumamit ng 50 merit points. Gumamit ng 20 luck points, nakakuha ng Disguise Card 5. Disguise Card, ang paggamit ng card na ito ay makapagpapanatili sa iyong avatar bilang 9 leaf sa loob ng 10 segundo. Ibig bang sabihin nito ay hayaan ng matandang lalaking ito na manakot ng mga tao? Mas mabuti na ito kaysa sa wala. Magbunot ng mga premyo. Ding, gumamit ng 50 merit points, ginawaran ng reversal card 10. Maganda ang swerte ngayon, maaari kayang nagbago ang swerte pagkatapos maglagpas sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Magbunot ng mga premyo. Ding, gumamit ng 50 merit points, salamat sa iyong pagtangkilik. Ang natitirang merit points ay naipagbunot ng lahat, ngunit walang nakuha. Ang luck points ay agad na naipon sa 44 points. Kinabukasan ng umaga, Pavilion Master, Pavilion Master, Pavilion Master. Sa tingin mo ba ang iyong guro ay bingi? Hindi nangangahas ang alagad. Ano ang usapin? Ang ikapitong nakatatandang kapatid ay humihiling ng pakikipagkita. Sinabi niya na marami siyang gustong sabihin ng harapan sa inyo. Ang isang muling lumabag na alagad ay talagang isang alagad pa rin, pagkatapos lamang makaranas ng labis na paghihirap ay handa siyang magsalita tungkol sa kanyang nalalaman. Nais ng matandang lalaking ito na makita kung ano ang masasabi niya. Dalhin siya rito. Sumusunod ang alagad. Ang hindi tapat na. Ang alagad na si Siwuya ay nagbibigay ng paggalang sa Pavilion Master. Tumayo ka at magsalita. Maraming salamat, Pavilion Master. Ang kanyang kulay ay hindi masyadong maganda, halos walang dugo sa kanyang mukha. Hindi na kailangang banggitin ang kanyang magulong buhok, ang mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay mas lumalim. Ang mga mahihirap na problemang iyon ay hindi mga bagay na maaari mong malutas. Nahihiya ang alagad. Hindi ko inasahan na ang mga problemang iyon ay napakalalim, ang makapagpalutis sa mga iyon ay magiging kakaiba. Bakit mo hinahanap ang matandang lalaking ito? Naunawaan mo na ba? Seryosong itinaas ni Siwuya ang damit sa kanyang harap at lumuhad muli. Yumukod siya ng 3 beses ng malakas patungo kay Lasho nang may paggalang. Naunawaan ko na, pumasok ka. Sa loob ng silid, ang lahat ay tulad ng karaniwan. 10 karakter ang tumagos sa likod ng papel, pumasok ng 3 bahagi ng 1 pulgada sa kahoy.
Kapag walang 10 o 8 taon ng cultivation, ang ganitong antas ng cultivation ay imposible. Inayos ni Lasho ang kanyang balbas habang naghihintay na magsalita siya ng kusa. Binabati ng alagad ang Pavilion Master sa pag-abante sa Nine Leaf. Ito lamang. Ang alagad ay may mga kahirapan. May kahirapan ka pa dyan. Naaalala mo pa ba kung bakit umalis ang pangalawang nakatatandang kapatid? Nais ng matandang lalaking ito na patayin siya. Maaari kayang nais ka ring patayin ng matandang lalaking ito. Hindi ninyo ako nais patayin. Nais ninyong patayin ang pangalawang nakatatandang kapatid, at ang eldest brother. Bakit nais ng matandang lalaking ito na patayin sila? Nais ninyo ng haba ng buhay, nais ninyong umaban sa Nine Leaf. Ang sagot na ito ay eksaktong kapareho ng pakikipag-usap ni Yu Xiangrong sa kanya noong araw na iyon. Ito rin ay nagpatunay na si Shibuya ay hindi nagsisinungaling. Ang pagpatay sa kanila ay nagbibigay ng haba ng buhay. Ang usaping ito ay hindi maaaring biruin. Sayang lamang na ang memory crystal ay hindi mahanap, kung hindi ay hindi na niya kailangan ang sagot nito. Tumingin si Shibuya sa apat na kayamanan ng pag-aaral sa lamesa. Naiintindihan ni Lasho ang kanyang layunin at pahiwatig na magpatuloy siya. Inilista niya ang ilang dakilang alagad ng Evil Sky Pavilion at mga pamamaraan ng cultivation sa papel. Kinuha ni Shibuya ang pinsel. Ang lahat ng pamamaraan ng cultivation ay may kaugnayan sa haba ng buhay. Ang Supreme Purity Jade Sleep ay makakakuha ng haba ng buhay, ang Great Compassion Ode ay makapagpapabaliktad ng yin at yang, ang Clear Jade Technique ay makapagpapanatili ng kabataan, ang Blue Wood Technique ay tulad ng mga punong laging berde, ang Heavenly First Decision ay nagpapahintulot sa isang tao na mabuhay ng kasing haba ng langit at lupa. Tinanggap ba talaga ni Tiandao ang pangkat na ito ng mga alagad para sa haba ng buhay? Kung gayon paano ang tungkol sa mga natitirang alagad? Ang ika-6 na nakatatandang kapatid na babae na si Ye Changsan, ayon sa mga tala ang mga mamamayan ng puti ay may, riding the yellow, ang pagsakay rito ay nagbibigay ng 2,000 taon ng buhay. Ang pangalawang nakatatandang kapatid na si Yu Xiangrong, mula sa bansa ng mga Ginoo, ay may maikling haba ng buhay. Ang Nine Tribulations Thunderous Energy ng 8th, ang bawat pagsubok na maitataas ay tiyak na daranas ng pagkasunog ng 5 panloob na bahagi ng katawan, na nagbabawas sa haba ng buhay ng 50 taon. Sa puntong ito, ang boses ni Shibuya ay naging napakahina na. Lumuhad siyang muli sa lupa. Naintindihan ni Lasho, kung hindi niya maiintindihan kahit ito, tunay ngang nabuhay siya sa buhay na ito ng walang silbi. Ibig mong sabihin, ginamit kayo ng matandang lalaking ito bilang mga eksperimento, na ang layunin ay dagdagan ng haba ng buhay at magbukas ng Nine Leaf. Ibinaba ni Shibuya ang kanyang katawan, pinagsama ang mga palad, ang noo ay nakasayad sa lupa, ito ay itinuturing na pagtanggap. Sa mahigpit na pagsasalita, ito ay mga kilos ni Tiandao. Maging ito man ay nakasisira sa haba ng buhay o hindi, ang lahat ay upang magsaliksik sa haba ng buhay. Ito ba ang dahilan kung bakit inudyukan ni Shibuya ang 8th na umalis sa Evil Sky Pavilion? Si Yu Zhenghai ba ay ganito rin? Nangako ang alagad sa eldest brother na hindi babanggitan ang alinman sa kanyang mga usapin. Pavilion Master, patawarin ang aking kasalanan. Nagsabi ka ng napakaraming bagay, upang sabihin lamang na ang matandang lalaking ito ay nagkasala sa inyong lahat. Siyempre hindi paniniwalaan ni Lasho ang anumang sabihin ni Shibuya dahil lamang sa sinabi niya ito. Kung talagang ganito, bakit wala man lang isa sa kanila ang namatay? Ang usapin ay mas komplikado kaysa sa inakala. Hindi nangangahas ang alagad. Tinatanong ka ng matandang lalaking ito ng isa pang beses, bakit ka umalis sa Evil Sky Pavilion? Ang boses ni Lasho ay napakatindi. Sa loob ng silid, ito ay lumabas na mas imposing at dakila, ang kapaligiran ay naging napakabigat. Hindi nagmamadali si Lasho, hindi alam kung gaano kalaking oras ang lumipas. Nagmamakaawa si Shibuya na bumalik. Bago lumitaw ang Nine Leaf, palaging iniisip ng alagad na ang lahat ng limitasyon ay mga kagamitan lamang para sa pamilya ng imperyo upang manipulahin ang mga puso ng tao. Kaya pumasok ang alagad sa palasyo, ang alagad ay naging dakilang guro. Naalala mo pa ba si Emperador Yongshou? Emperador Yongshou, iyon ay talagang isang lumang kakilala. Kaya lamang ang isa ay nakatira ng mataas sa mga templo, at ang isa ay malayo sa Jiangho. Ang Inner Treasury ay ginawa ng nag-iisa ni Emperador Yongshou. Ang emperador lamang mismo o ang mga may hawak ng royal token ang makapapasok.
Noong si Yongsho ay nasa trono, nagsaliksik din siya sa usapin ng Nine Leaf. Maraming mga lihim. Pagkatapos pumanaw ni Emperador Yongsho, ang susi sa Inner Treasury ay nawala, at maraming bagay ang naibaon sa Inner Treasury. Iniisip ng alagad noong oras na iyon, ang katotohanan ay katotohanan, bakit ang pamilya ng imperyo ay nahuhumaling sa pagsasaliksik dito? Nais bang igiba ang katotohanan? Ang Nine Leaf ay malinaw na hindi umiiral, bakit ito lumilitaw sa mga aklat ng kasaysayan? Ang mga nagtatagumpay ang nagsusulat ng kasaysayan, ano ba talaga ang kanyang itinago? Ang muling lumabag na alagad na ito ay talagang may kakayahan sa pagsasaliksik. Gayunpaman, pagkatapos magsalita ng napakaraming bagay, hindi pa rin niya natutumbok ang pangunahing punto. Pagkaraan ng maraming taon, nagsumikap ang alagad na itatag ang Darknet, na kumalat sa buong mundo ng Great Yan, na nagsasaliksik ng paalensunod sa lihim. Pagkaraan ay nalaman ko na sa ilalim ng kalangitan, hindi lamang ang Pavilion Master ang naghahabol sa lihim ng Nine Leaf. Si Yun Tianluo, Gang Yuando, ang hari ng Mobei, si Zhu Jiao, ang Panginoon ng Dayuhang Kaharian ng Lulan, ang mga ninuno ng mga pangunahing sekta. Ang lahat ay nagsasaliksik. Nakatatawa, ang lahat ay nagtapos sa pagkabigo. At pagkatapos, ang alagad ay palaging iniisip ang isang tanong. Ang Golden Lotus ay kumukuha ng enerhiya, maging ito man ay primal energy o haba ng buhay, kaya saan napupunta ang nakuha na enerhiya? Nabagabag ang puso ni Lasho. Kung ibang tao ito, marahil ay papaluan niya ito sa tainga sa pagsasalita ng walang kabuluhan at pagpapakalat ng mga maling kaisipan upang ilihis ang mga tao. Ngunit siya ay isang makabagong tao, ang ideyang ito ay nagpabago sa isip ni Lasho at madali ring tanggapin. Ito nga ay isang tanong na nararapat pag-isipan. 3,000 taon ng cultivation sa mundo, simula nang magsimula ang cultivation ng tao, gaano karaming mga 8-leaf na pantas ang bumagsak bago ang pinto ng 9-leaf, gaano karaming tao ang naibaon sa ilalim ng 9-leaf. Sinabi minsan ng pangalawang prinsipe na si Liu Huan, kung balang araw, ikaw ay sapat na matalino, matutuklasan mo na ang buong mundo ay isang hola lamang ng siklo ng Heavenly Tao. Tulad ng sinabi ni si Wuya, saan napunta ang enerhiya na nakuha ng Golden Lotus? Bumalik sa pagitan ng langit at lupa. Ang langit at lupa bilang hola, ang Golden Lotus bilang rehas. Ang alagad ay naghihinala lamang, umaasa na ang Pavilion Master ay magsaliksik ng malinaw. Ano ang iyong pananaw sa Nine Leaf ng matandang lalaking ito? Si Wuya ay panandaliang hindi nakapagsalita. Kung ang teorya na ang langit at lupa ay isang hola ay totoo, paano nakalampas ang Pavilion Master sa Nine Leaf? Ang pagputol sa Golden Lotus ay tulad ng pagbasag sa rehas, kung ang sinabi mo ay totoo, ang pag-abante sa Nine Leaf ay sa huli ay lilimitahan ng hola ng Heavenly Tao. Ang alagad ay nagpapakita ng lakas ng loob, maaari ko bang itanong sa Pavilion Master kung paano kayo nakalampas sa Nine Leaf? Walang galang. Alam ng alagad ang kanyang pagkakamali. Tumingin si Lasho kay si Wuya. Bagaman ang kanyang ipinakita ngayon ay maayos, ang kanyang katapatan ay tumaas ng napakaliit lamang. Ang pag-aasa lamang sa mga ito upang sabihin ang hola ng langit at lupa ay malayo pa sa sapat. Ang alagad ay hihiram ng pinsel at tinta upang gamitin. Pavilion Master, pakiusap tingnan ninyo. Ang pundasyon sa sining ni si Wuya ay hindi maganda, ngunit hindi ito nakahadlang sa kanya upang iguhit ang pangkalahatang anyo. Porma sayon, hindi. Ang ganoong napakalaking porma sayon, kahit na ang lahat ng cultivator sa mundo ay magsama-sama, imposibleng makagawa nito. Ito ay isang porma sayon, maaari ring isang natural na nabuong kulungan. Ang lahat ay hinala lamang. Nakalulungkot, ang mga hinalang ito ay mali. Talagang alam ng Pavilion Master. Si Panlit Ian ay pumunta minsan sa kagubatan ng Blackwood, isang malaking apoy ang nasunog sa loob ng 49 na araw. Kung ang langit at lupa ay isang hola, ang malaking apoy ay nakasira na sa kagubatan ng Blackwood, at ang porma sayon ng langit at lupa ay hindi na umiiral. Iginuhit mo lamang ang iyong nalalaman. Kung gayon alam mo ba, ano ang nasa kabila ng mga dayuhang tribo? Ang dahilan kung bakit ang mga tao ay gumagawa ng maling pagpapasya ay dahil ang mga tao ay palaging nakabase sa hindi kumpletong impormasyon na nakikita sa harap ng kanilang mga mata. Ang silid ay nahulog muli sa katahimikan. Sa katunayan, tungkol sa mga natitirang hindi na itanong ni Lasho, si Wuya ay makapagpapabagsak nito ng isa-isa sa kanyang sarili.
Nais mong galugarin ang mga misteryo ng mundo, ang matandang lalaking ito ay hindi mamamahala riyan. Tungkol sa iyong sinabi, maghintay hanggang sa makuha ng matandang lalaking ito ang memory crystal, saka magkakaroon ng conclusion. Hindi mahalaga kung hindi naniniwala ang Pavilion Master, Manaliman, hindi niya siya sinisi dahil dito. Tungkol sa kristal, maghanap ng paraan upang makuha ito muli. Kung ano ang sagot, walang nakakaalam. Maging ito man ay pagputol sa Golden Lotus o pagbubukas ng mga dahon ng walang Golden Lotus, ang paglitaw ng Nine Leaf ay sa huli ay magbubukas ng isang bagong panahon para sa mundong ito.